Isang gintong hawla ng kasinungalingan habang nagiinuman ng mamahaling alak ang mga bisita para sa grandiosong engagement sa labas, nakaluhod sa malamig na sahig ng madilim na bodega ang isang inang pilit pinapakain ng tira-tirang pagkain. Matanda ka na, mabulok ka rito, mariing bulong ng huwad na nobyang si Victoria. Ngunit sa likod ng pinto, nakakuyom ang mga kamaunang hamak na tagapag-alagang si Mena. Hahayaan ba niyang manalo ang demonyo sa katawan ng isang anghel? Isang gintong hawla ng kasinungalingan. Habang masayang nagdiriwang ang mga bisita para sa isang grandiosong engagement sa labas, nakaluhod sa malamig na sahig ng madilim na bodega, ang isang inang pilit pinapakain ng tira-tirang pagkain. Matanda ka na, mabulok ka rito, mariing bulong ng huwad na nobya. Ngunit sa likod ng pinto, nakakuyom ang mga kamaunang hamak na tagapag-alaga. Hahayaan ba niyang manalo ang demonyo sa katawan ng isang anghel? Kabanata 1. Ang sampal ng katotohanan. You're so old and useless, Doña Carmen. Kung mahal mo talaga si Daniel, matuto kang mawala ng tahimik. Ang malupit na boses ni Victoria ay tila yelong tumusok sa hangin ng madilim na bodega. Kasunod nito ay ang mabilis na pagbagsak ng isang porselanang mangkok sa malamig na semento. Nagkadurog-durog ang lalagyan at kumalat ang mainit na sabaw sa sahig, kasabay ng panginginig ng matandang babaeng nakayuko sa isang madilim na sulok. "Look what you did to my expensive dress! Nakakadiri ka!" Pandidiri ng dalaga habang pinapagpag ang laylayan ng kanyang marangyang kasuotan. Sa labas ng siwang ng pintuan, nakatayo si Filomena. Namamanhid ang kanyang mga daliri habang mahigpit na nakahawak sa bandehang may lamang mainit na tsampurado. 4:00 pa lamang ng madaling araw ay matiyaga na niya itong niluto. Tinimplahan ng kaunting asukal dahil iyon ang paborito ng matanda noong malinaw pa ang isip nito. Plansado rin ang lumang balabal na nakasampay sa kanyang braso dahil umiyak si Doña Carmen kaninang umaga. Humihiling na magsuot ng magandang damit para makita ang kanyang anak na lalaki. Isang mainit na luha ang naglandas sa pisngi ni Mena. Parang tinik na nakabara sa kanyang lalamunan ang bawat paghikbi ni Doña Carmen na patuloy sa paghingi ng tawad sa taong nananakit sa kanya. Ang bandehang hawak ni Mena ay tila naging kasing bigat ng mga bato. Nais niyang sumigaw, nais niyang itulak ang pinto at yakapin ang matanda, ngunit nanatili siyang nakapako. Nakita niya kung paano nanginginig na pinulot ng mga kulubot na kamay ni Doña Carmen ang mga butil ng kanin sa sahig. Natatakot na mapahiya ang kanyang anak na si Daniel. Mula sa malawak na hardin, umalingaw-ngaw ang masigabong palakpakan at masayang musika. Rinig na rinig ni Mena ang boses ng isang politiko sa mikropono. Pinupuri ang kagandahan at kabaitan ni Victoria bilang isang perpektong nobya para sa bilyonaryong si Daniel Monteverde. Ang mga salitang iyon ay tila matutulis na kutsilyo na sumusugat sa katotohanang nagaganap sa loob ng madilim na bodega. Sa labas, si Victoria ay kinikilalang isang santa. Sa loob, isa siyang halimaw na walang awang niyuyurakan ang dangal ng isang inang nilalamon ng sariling limot. Humakbang paatras si Mena, dahan-dahan at puno ng pag-iingat. Nilamon siya ng kadiliman ng pasilyo, batid ang kanyang maliit na puwang sa mundong ito. Isa lamang siyang hamak na tagapag-alaga. Kung magsasalita siya, sino ang maniniwala sa kanya laban sa nobya ng may-ari ng mansyon? Bago tuluyang makalayo, nakita ni Mena na kinuha ni Victoria ang kanyang telepono at may tinawagan. Ang tono ng boses nito ay nagbago, naging malamig at mapagkalkula. "Doc, we need to proceed with the plan. I can't stand this old woman anymore. Dagdagan mo ang dosage ng gamot niya bukas." Nang hina ang mga tuhod ni Mena sa kanyang narinig. Sa kanyang pag-atras, nadaganan ng kanyang sapatos ang isang tuyong sanga ng halaman. Ang matalim na pagkabali nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Lumingon ng mabilis si Victoria patungo sa nakasarang pinto. Ang mga magagandang mata ay biglang nanlilisik sa galit. "Sino yan?" mariing tanong nito.
Kasunod nito ay ang mabibigat at sunod-sunod na hakbang ng kanyang matutulis na takong. Unti-unting binabasag ang distansya patungo sa pintuan kung saan nakatayo ang nanginginig na si Mena. Walang inaksayang sandali si Mena. Bago pa man tuluyang mabuksan ang pinto ng bodega, mabilis siyang nagtago sa likod ng makapal na kurtina patungo sa silid-labahan. Halos mabitawan niya ang bandehang hawak dahil sa panginginig ng kanyang mga tuhod. Dinig na dinig niya ang nagmamadaling hakbang ni Victoria palabas, naghahanap kung sino ang nakarinig sa kanyang lihim. Nang tuluyang mawala ang presensya ng dalaga, napasandal si Mena sa malamig na pader, mahigpit na nakahawak sa kanyang dibdib, habang pilit na pinapakalma ang nagkukumahog na pagtibok ng kanyang puso. Kinaumagahan, tila walang anumang nangyari. Sa malawak at maliwanag na hapagkainan, nakaupo si Daniel habang seryosong nagbabasa ng balita sa kanyang tablet. Sa kanyang harapan ay ang larawan ng isang perpektong pamilya na pilit ginuguhit ni Victoria. May matamis na ngiti sa labi ng dalaga habang pilit na sinusubuan ng niligis na patatas at mamahaling karne ang nanginginig na si Doña Carmen. "Come on, Mama. You need to eat this para lumakas ka." Malambing na wika ni Victoria. Namumutla ang matanda at halatang nasusuka sa pilit na pinapakain sa kanya. Nais sanang lumapit ni Mena upang iabot ang nilutong malabnaw na lugaw na mas madaling lunukin, ngunit pinigilan siya ng matalim na titig ni Victoria na nakakubli sa likod ng maamong mukha nito. Nag-angat ng paningin si Daniel, nakita ang maingat na pag-aasikaso ng kanyang nobya at tipid ng ngumiti. Walang kamalay-malay sa laso ng pagkukunwari na bumabalot sa kanyang sariling tahanan. Nang tuluyang makaalis ang sasakyan ni Daniel patungo sa opisina, tila nalaglag ang maskara ng anghel. Padabog na pumasok si Victoria sa kusina kung saan tahimik na naghuhugas ng mga pinggan si Mena. Walang sabi-sabing inihagis ng dalaga sa harapan ni Mena ang isang nakatuping papel na pamilyar sa mga mata ng tagapag-alaga. Dahan-dahang pinunasan ni Mena ang kanyang mga basang kamay at yumuko upang pulutin ang papel. Isa itong resibo mula sa ospital sa Iloilo, ang bayarin para sa oxygen at gamot ng kanyang nakababatang kapatid na nag-aagaw buhay dahil sa sakit sa baga. "Alam mo ba kung bakit ka pa nandito sa pamamahay na ito?" Malamig na tanong ni Victoria. Ang boses ay puno ng pangmamaliit at kapangyarihan. "Dahil sa awa ni Daniel at dahil sa pera ng pamilyang ito, kaya nakakahinga pa ang kapatid mo. So, if you ever think of biting the hand that feeds you, sisiguraduhin kong sa kalsada pupulutin ang kapatid mong may sakit. Just do your job. Huwag kang makialam." Naiwang mag-isa si Mena na unti-unting nanghihina. Umupo siya sa maliit na silya sa gilid ng lababo. Maingat na pinagpagan at inayos ang nagusot na resibo. Pumatak ang kanyang mainit na luha sa papel. Naisip niya ang payat na mukha ng kanyang kapatid, ang tanging pamilyang mayroon siya. Nilamon siya ng kawalan ng pag-asa, nakakulong sa utang na loob na ginagamit upang busalan ang kanyang bibig. Paano siya lalaban kung ang buhay ng kanyang sariling dugo at laman ay nakasalalay sa mga kamay ng mga taong kayang bumili ng katotohanan? Sa kalagitnaan ng kanyang pamamanglaw, lumabas siya upang ayusin ang mga kalat sa sala. Napansin niya ang naiwang mamahaling bag ni Victoria sa ibabaw ng sopa. Nang tangkain niya itong ayusin upang hindi mahulog, isang maliit na bote ang gumulong mula sa loob nito patungo sa malamig na sahig. Walang anumang nakasulat sa etiketa ng bote. Tanging mga maliliit at puting tableta lamang ang laman nito. Bumalik sa kanyang isipan ang narinig na pag-uusap ni Victoria sa telepono tungkol sa pagdadagdag ng dosis. Nanginginig ang mga daliring kumuha si Mena ng isang tableta at tinitigan ang maliliit na letrang nakaukit doon. Kinuha niya ang kanyang lumang telepono at pilit na hinanap ang pangalan ng gamot gamit ang mabagal na internet connection. Ilang sandali ng mabagal na paghihintay, lumitaw ang impormasyon. Isang babala ang nakasulat sa kulay pulang teksto.
Isang malakas na pampatulog na nagdudulot ng matinding pagkalito. Mahigpit na ipinagbabawal sa mga pasyenteng may sakit sa memorya dahil mapapabilis nito ang permanenteng pagkasira ng utak. Ang malamlam na liwanag mula sa screen ng telepono ay tumama sa namumutla at takot na mukha ni Mena. Habang unti-unting niyayakap ng isang nakapangingilabot na katotohanan ang kanyang puso. Binalot ng makapal na kadiliman ang buong mansyon nang magising si Mena dahil sa isang pamilyar at nakadudurog pusong palahaw. Nagmumula ito sa silid ni Doña Carmen dahil sa masamang epekto ng lihim na gamot na ibinibigay sa kanya. Nakararanas ang matanda ng matinding pagkalito, bangungot at takot sa kalagitnaan ng gabi. Nakita ni Mena mula sa siwang ng pinto ng kanyang kwarto na padabog na isinara at ikinandado ni Victoria ang pinto ng silid ng matanda. Wala man lang bakas ng pag-aalala sa mukha ng nobya nang talikuran nito ang nagmamakaawang ina ng kanyang mapapangasawa. Hindi matiis ni Mena ang pagdurusa ng matanda. Gamit ang isang reserbang susi na matagal na niyang itinatago para sa mga ganitong pagkakataon, maingat niyang binuksan ang pintuan. Bumungad sa kanya ang nakapanlulumong tagpo. Nakasiksik si Doña Carmen sa gilid ng malaking aparador. Nanginginig ang buong katawan at pilit na kinakamot ang sariling mga braso hanggang sa mag-iwan ito ng mga namumulang marka. Ito ay dulot ng labis na pagkabalisa dahil sa lason na patuloy na sumisira sa kanyang isipan. Walang pag-aalinlangang lumapit si Mena, lumuhod sa malamig na sahig at mahigpit na niyakap ang payat na katawan ng matanda upang pigilan ito sa pananakit sa sarili. Haplos ng pagmamahal ang iginawad ni Mena sa mapuputing buhok ni Doña Carmen. Upang pakalmahin ang nagwawalang diwa ng matanda, nagsimulang umawit si Mena ng ili-ili tulog anay, ang paboritong oyayi mula sa kanyang probinsya sa Iloilo. Ang kanyang tinig ay malambing, puno ng kalinga at pagmamahal na tila isang tunay na ina na nagpapatulog sa isang natatakot na bata. Unti-unting lumambot ang nanigas na katawan ni Doña Carmen sa loob ng yakap na yon. Sa gitna ng pag-agaw tulog, iniangat ng matanda ang kanyang kulubot na kamay. Mahigpit na hinawakan ang hintuturo ni Mena at bumulong ng isang salitang nagpaluha sa tagapag-alaga. Anak, huwag mo akong iiwan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatayo sa hamba ng nakabukas na pinto si Daniel. Katatapos lamang ng kanyang nakakapagod na araw sa opisina at balak sana niyang silipin ang ina. Natigilan ang bilyonaryo. Sa ilalim ng malamlam na ilaw, nakita niya ang pinakamapayapang mukha ng kanyang ina sa loob ng mahabang panahon at ang kapayapaang yon ay hindi dulot ng mga sikat na doktor at lalong hindi galing sa kanyang nobyang si Victoria. Nagmula ito sa hamak na tagapag-alagang nakaupo sa sahig. Pinagmasdan ni Daniel ang maamong mukha ni Mena habang patuloy itong humihili. Isang kakaibang init ang gumapang sa malamig na puso ni Daniel, isang damdaming nagpabago sa paningin niya sa dalagang taga-probinsya. Ngunit ang kapayapaan ng gabi ay madaling winasak ng pagdating ng umaga. Pumasok si Victoria sa silid upang magkunwaring nag-aalaga. Ngunit nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang mga mapupulang galos sa braso ni Doña Carmen. Ito ang mga sugat na ginawa ng matanda sa sarili noong inatake ito ng epekto ng gamot bago dumating si Mena. Mabilis na ibinaling ng dalaga ang sisi sa inosenteng tagapag-alaga. Hinatak niya ang braso ni Mena patungo sa sala kung saan nagbabasa ng mga papeles si Daniel. Look at what this incompetent maid did to your mother, Daniel. Galit na sumbat ni Victoria habang walang awang ipinapakita ang mga galos ng natatakot na matanda. Kung hindi mo tatanggalin sa trabaho ang babaeng ito, ngayon din, ako mismo ang tatawag sa mental asylum para dalhin doon si Mama upang maging ligtas siya. Bumakas ang matinding takot sa mga mata ni Mena, hindi para sa kanyang trabaho, kundi para sa kaligtasan ni Doña Carmen na patuloy na nanginginig sa takot sa presensya ni Victoria. Tumingala siya kay Daniel, nagmamakaawa ang mga luhaan niyang mata
Napakinggan ang kanyang panig, ngunit nanatiling nakatayo ang bilyonaryo. Ang kanyang mukha ay walang emosyong mababasa. Ang nakabibinging pananahimik ni Daniel sa harap ng mabigat na banta ay tila isang parusang sumasakal sa huling pag-asa ng tagapag-alaga. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Mena habang naghihintay sa hatol ng lalaking may hawak ng kanyang kapalaran. Tinitigan ni Daniel ang lumuluhang tagapag-alaga. Ang isipan ay naglalakbay pabalik sa eksenang nasaksihan niya kagabi, kung saan ang mismong babaeng inaakusahan ngayon ay ang tanging nagbigay ng kapayapaan sa kanyang ina. Sa halip na sumunod sa kagustuhan ng nobya, malamig na ibinaba ni Daniel ang hawak niyang mga dokumento. Sinabi niya na babawasan na lamang ang sahod ni Mena bilang parusa. Idinagdag pang mas nakasanayan na ng kanyang ina ang presensya ng tagapag-alaga, kaya hindi niya ito maaaring paalisin ng basta-basta. Namula sa galit ang mukha ni Victoria dahil sa hindi inaasahang pagkontra ng lalaki. Ngunit pilit niyang itinago ito sa ilalim ng pekeng pag-aalala. Nabigyan man ng pangalawang pagkakataon, alam ni Mena na anumang oras ay maaaring ituloy ni Victoria ang bantang pagpapadala sa matanda sa ospital ng mga may sakit sa pag-isip. Dahil dito, napilitan siyang gumawa ng isang mapanganib na hakbang. Nang malingat ang nobya, nanginginig na binuksan ni Mena ang bote ng lason at mabilis na pinalitan ang mga nakakapinsalang tableta ng mga ordinaryong bitamina na may kaparehong kulay at hugis. Mahigpit niyang itinago ang mga tunay na gamot sa loob ng bulsa ng kanyang lumang apron. Batid na buhay niya ang kapalit kapag nahuli siya sa kanyang ginagawa. Pagsapit ng tanghalian, dumating ang isang hindi inanyayahang panauhin upang sumalo sa hapag. Si Mayora Beatriz, ang mapagmataas na ina ni Victoria, ay dumating bitbit ang kanyang pilit na karangyaan. Habang inaasikaso ni Mena ang mga pagkain, walang tigil ang pagpaparinig ng matandang babae. Gamit ang kanyang matatas na Ingles at boses na puno ng pang-iinsulto, pinagtawanan niya ang damit at katayuan sa buhay ng tagapag-alaga. Para kay Beatriz, ang mga taong katulad ni Mena ay parang mga linta na kumakapit sa kayamanan ng mga Monteverde. Tahimik na nilunok ni Mena ang bawat masasakit na salita. Ang paningin ay nakapako lamang sa pagkaing kanyang inihahain. Habang abala ang mag-ina sa pangungutya, isang tahimik na himala ang naganap. Dahil sa pagpapalit ni Mena ng mga gamot, bumalik ang bahagyang linaw sa isipan ni Doña Carmen. Tinitigan ng matanda ang peking pamangiti ni Beatriz bago biglang itinuro ang mamahaling bag ng bisita. Sinabi ni Doña Carmen na itago ng matandang babae ang peking bag nito dahil nagmumukha itong taga-probinsya. Ang mga salitang iyon ay direktang tumama sa itinatagong sikreto ng pamilya Almeda, ang kanilang napipintong pagbagsak sa kahirapan. Nag-iba ang kulay ng mukha ni Beatriz dahil sa matinding kahiyan, habang mabilis namang hinatak ni Victoria ang kanyang ina paakyat sa ikalawang palapag upang itago ang nag-aalab na puot. Sa gitna ng tensyon sa hapagkainan, napansin ni Daniel na hindi man lang ginalaw ni Mena ang kanyang pagkain sa kusina dahil sa takot. Nang walang nakatingin, dahan-dahang inilapit ni Daniel ang isang pinggan ng masarap na ulam patungo sa gawin ng tagapag-alaga. Isang sulyap na puno ng pagkilala at pagtatanggol ang ipinukol niya kay Mena bago muling ibinalik ang atensyon sa kanyang mga papeles. Ang munting kilos na yon ay sapat na upang magbigay ng kakaibang init sa nanlalamig na puso ng dalaga. Ngunit ang alon ng pag-asa ay mabilis na umurong. Pagsapit ng hating gabi, nang ang lahat ay tulog na, lumabas si Mena upang itapon ang mga nakatagong lason. Sa madilim na pasilyo, isang anino ang biglang humarang sa kanyang daraanan. Si Cora, ang matagal ng tagapagluto ng mansyon, ay nakatayo sa kanyang harapan. Hawak ng matanda ang isang walang lamang balat ng gamot. Mariing itinututok ito sa mukha ng natatakot na tagapag-alaga. Ang mapanuring mga mata ni Cora ay humihingi ng kasagutan kung anong kasamaan ang tinatangkang gawin ni Mena sa likod ng mga nakasarang pinto ng pamilya
Monteverde. Ang mabilis at malakas na pagtibok ng puso ni Mena ay tila sasabog sa loob ng kanyang dibdib dahil sa takot na mabunyag ang kanyang lihim. Nanginginig ang mga tuhod ni Mena habang nakatingin sa nanlilisik na mga mata ni Cora. Tuluyang bumagsak ang mga luha sa kanyang pisngi. Nagmamakaawa na pakinggan ang kanyang panig bago siya husgahan. Ipinaliwanag niya ang nakapangingilabot na katotohanan tungkol sa lason na patuloy na sumisira sa isipan ni Doña Carmen, na ang mga pinalit niyang tableta ay simpleng bitamina lamang upang iligtas ang matanda mula sa tuluyang pagkabaliw. Umiling si Cora. Bakas ang takot at matinding pag-aalinlangan sa kanyang kulubot na mukha. Matagal na siyang naninilbihan sa pamilya Monteverde at ang kanyang nalalapit na pensyon ang tanging inaasahan niya para sa kanyang pagtanda. Ang pakiusap ni Mena ay tila isang malaking sugal na ayaw niyang salihan dahil sa takot na mapatalsik sa trabaho at mawalan ng kinabukasan. Bago pa man makapagpasya ang matandang kusinera na isumbong si Mena, isang anino ang gumalaw patungo sa silid ni Doña Carmen. Mabilis na hinatak ni Mena si Cora sa likod ng makapal na kurtina ng pasilyo upang magtago. Mula sa maliit na awang ng tela, nasaksihan ng dalawa ang tahimik na pagpasok ni Victoria sa kwarto ng natutulog na matanda. Walang anumang pag-aalinlangang binuksan ng nobya ang lalagyan ng mga alahas at malupit na hinablot-lot ang paboritong singsing na brilyante mula sa mismong daliri ng walang kalaban-labang si Doña Carmen. May malamig na ngiti sa labi ni Victoria habang inilalagay ang ninakaw na hiyas sa kanyang mamahaling bag. Ang matinding katapatan ni Cora sa pamilya Monteverde ay tila isang iningatang baso na biglang nadurog nang makita niya ang tunay na kulay ng babaeng malapit nang maging senyora ng bahay. Pag-alis ni Victoria, tahimik na lumuha si Cora habang nakasandal sa pader. Naramdaman niya ang matinding hiya sa kanyang sarili dahil mas pinili niyang magbulag-bulagan nitong mga nakaraang buwan para lamang maprotektahan ang kanyang sweldo. Hinawakan niya ng mahigpit ang nanginginig na mga kamay ni Mena at dinala ang dalaga pabalik sa kusina. Mula sa ilalim ng kanyang higaan, sa silid ng mga katulong, inilabas ng kusinera ang isang lumang telepono na hindi na ginagamit ngunit may kakayahang mag-record ng matagal na usapan. Ibinigay niya ito kay Mena bilang isang sandata laban sa mga kasinungalingan ni Victoria. Kasabay nito, lihim na naglagay si Cora ng 2 hiwa ng masarap na inihaw na karne sa lumang baunan ng dalaga. Kumain ka para magkaroon ka ng lakas na lumaban. Inday, bulong ng matanda na may kasamang mainit na haplos ng pag-asa. Kinabukasan, isang malamig na tensyon ang bumalot sa buong mansyon. Napansin ni Daniel ang pagkawala ng mahahalagang kagamitan ng kanyang ina. Kabilang na ang nawawalang singsing na brilyante. Dahil sa sunod-sunod na nakawan, nagpasya ang bilyonaryo na muling suriin ang mga nakatagong kamera ng seguridad na nakakabit sa mga madidilim na sulok ng bahay upang hanapin ang salarin. Habang seryosong pinapanood niya ang mga nakaraang kuha sa kanyang computer, natigilan si Daniel at unti-unting nanlamig ang kanyang mga kamay. Ang liwanag ng monitor ay nagpakita ng isang pamilyar na anino. Nakita niya ang eksena kung saan nakayuko si Mena sa sala habang walang ibang tao sa paligid. Mula sa kinauupuan ni Daniel, malinaw na ipinakita ng kamera kung paano maingat na inilalagay ng tagapag-alaga ang isang maliit at itim na bagay sa ilalim ng malaking sofa. Nagtagpo ang mga kilay ni Daniel habang unti-unting lumalawak ang mga katanungan sa kanyang isipan kung anong uri ng pagtataksil ang ginagawa ng nag-iisang babaeng nagsimula nang magbigay ng init sa kanyang nababalot ng yelong mundo. Nabalot ng madilim na katanungan ang isipan ni Daniel habang pinagmamasdan ang kahina-hinalang kilos ni Mena sa monitor. Napagpasyahan niyang tawagin ang dalaga sa kanyang aklatan upang alamin ang katotohanan sa likod ng misteryosong itim na bagay. Nang pumasok si Mena, napansin agad ng bilyonaryo ang panginginig ng mga balikat nito
at ang pagtulo ng sariwang dugo mula sa kanyang kanang kamay. Bago pa man makapasok si Mena sa aklatan, ibinato ni Vittoria ang isang basong kristal patungo sa kanya sa kusina dahil sa galit na hindi nito mahanap ang nawawalang singsing, kaya nagtamo ang tagapag-alaga ng malalim na hiwa nang subukang linisin ang mga bubog. Nawala ang lahat ng hinala at galit sa dibdib ni Daniel nang makita ang sugatang kalagayan ng dalaga. Tahimik niyang inilabas ang maliit na kahon ng mga gamot at dahan-dahang pinaupo si Mena sa malambot na silya. Walang anumang salitang lumabas sa bibig ng bilyonaryo habang maingat niyang nililinis ang sugat gamit ang bulak at gamot. Ang malapit na distansya sa pagitan nila ay nagdulot ng kakaibang kaba sa dibdib ni Mena. Naramdaman niya ang init ng hininga ni Daniel at ang banayad na pagdampi ng mga daliri nito sa kanyang balat. Isang uri ng pag-aalaga na hindi niya inasahang matatanggap mula sa isang taong nasa mataas na antas ng lipunan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, lalo na nang maamoy niya ang banayad na samyo ng punong pino mula sa mamahaling damit ng lalaki. Madaling araw na nang matapos si Daniel sa pag-aaral ng mga dokumento tungkol sa nalalapit na pagsasanib ng kanilang kumpanya at ng pamilya Almeda. Nakatulog siya sa malaking sofa sa sala dahil sa matinding pagod. Nang mapadaan si Mena upang suriin ang kalagayan ni Doña Carmen, nakita niya ang bilyonaryong nilalamig sa kanyang pagtulog. Kinuha ni Mena ang makapal na Amerikana ni Daniel at maingat na ipinatong sa mga balikat nito. Sa kanyang paghakbang paalis, biglang hinawakan ni Daniel ang kanyang kamay. Sa gitna ng pag-aagaw-tulog, mahinang binanggit ng lalaki na huwag siyang iwan. Namula ang buong mukha ni Mena, hindi alam ang gagawin. Hinayaan niyang manatili ang kanyang kamay sa mainit na palad ni Daniel sa loob ng ilang sandali bago dahan-dahang inalis ito nang may kasamang matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Kinaumagahan, maagang dumating si Vittoria upang ipagpatuloy ang kanyang pagpapanggap. Pagpasok niya sa sala, nag-alab ang kanyang mga mata sa nakitang eksena. Tinutulungan ni Mena si Daniel na ayusin ang nagusot na kurbata ng lalaki dahil hindi nito maigalaw ng maayos ang kamay mula sa pagkakatulog sa sofa. May banayad ng ngiti sa labi ni Daniel habang nakatingin sa maamong mukha ng tagapag-alaga. Ang tagpong yun ay tila isang matalim na kutsilyo na sumaksak sa pagmamataas ni Vittoria. Kinuha ng nobya ang kanyang telepono at lihim na kumuha ng larawan ng dalawa bago tahimik na umatras palabas ng bahay. Habang nakatayo sa labas ng malaking pinto, tinitigan ni Vittoria ang larawang kanyang nakuha na may kasamang malamig na ngiti ng tagumpay. Ang refleksyon ng kanyang mga panlinlang na mukha ay makikita sa salamin ng bintana. Agad siyang tumawag sa kanyang ina. Ang boses ay puno ng nakalalason na plano. Binalaan niya ang kanyang ina na kailangan na nilang ipatupad ang kanilang pangalawang plano dahil oras na upang tuluyang alisin ang hamak na tagapag-alaga bago pa man ito maging isang malaking hadlang sa kanilang ambisyon. Isang marangyang pagtitipon ang idinaos ni Mayora Beatriz sa malawak na terasa ng mansyon. Naroroon ang mga matatayog na pangalan sa lipunan. Suot ang kanilang mga maskara ng kapangyarihan at yaman. Sa gitna ng tawanan at tunog ng mamahaling kubyertos, naglalakad si Mena bitbit ang isang bandehang may mainit na tsa. Ang bawat hakbang niya ay tila paglakad sa ibabaw ng manipis na salamin. Batid ang mapanuring mga mata ng ina ni Vittoria. Sa isang iglap, habang iniaabot ni Mena ang tasa, sadyang itinagilid ni Beatriz ang kanyang kamay. Ang mainit na likido ay mabilis na kumalat sa mamahaling seda ng damit ng Mayora. Kasunod nito ay ang mabilis at malakas na pagtamaw ng palad ni Beatriz sa pisngi ni Mena, isang sampal na nagdulot ng matinding pag-init at pamamanhid sa mukha ng dalaga. Namayani ang nakabibinging katahimikan sa paligid. "You stupid, clumsy girl! Alam mo ba kung magkano ang halaga ng suot ko?" Sigaw ni Beatriz. Ang boses ay puno ng nakahihilong puot.
O baka naman sadyang ginawa mo ito dahil sa selos? My daughter told me how you've been throwing yourself at Daniel. Dumating si Daniel sa gitna ng kaguluhan. Nakita niya ang namumulang pisngi ni Mena at ang nangangalit na mukha ng magiging biyenan. Sa harap ng mga maimpluwensyang bisita at mga kasosyo sa negosyo, binalot si Daniel ng bigat ng dangal ng pamilya Monteverde. Sa halip na ipagtanggol ang tagapag-alaga, malamig na inutusan ni Daniel si Mena na humingi ng paumanhin at lumaon sa kusina. Ang bawat salitang binitawan ng bilyonaryo ay tila mga huling pako na bumaon sa puso ni Mena. Pinapatay ang anumang pag-asang nabuo nitong mga nakaraang gabi. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang paghihirap ng dalaga. Habang nagliligpit si Mena ng kanyang mga gamit sa silid ng mga katulong, biglang pumasok si Victoria kasama ang dalawang gwardiya. Walang pasintabing hinalughog nila ang maliit na bag ni Mena. Mula sa loob ng kanyang lumang backpack, lumitaw ang isang kumikinang na hiyas, ang gintong kwintas na pamana pa ng namayapang lolo ni Daniel. Ang hiyas na yon ay sadyang inilagay ni Victoria doon habang abala ang lahat sa kaguluhan sa terasa. Daniel, look! Hindi lang siya malandi, magnanakaw pa! Sigaw ni Victoria habang iwinawagayway ang kwintas sa harap ng lalaking papasok pa lamang sa silid. Nanghina si Daniel. Ang huling hibla ng kanyang tiwala ay tila biglang naputol. Sa gitna ng panggigipit ni Beatrice na tumawag ng pulis at ang umiiyak na mukha ni Victoria, nagdesisyon ang bilyonaryo sa ilalim ng matinding pressure. Tumingin siya kay Mena nang may halong lungkot at galit bago mariing sinabing kunin ng dalaga ang kanyang mga gamit at lisanin ang mansyon sa lalong madaling panahon. Bumuhos ang malakas na ulan sa labas ng mansyon, tila nakikiramay sa pait na nararamdaman ni Mena. Habang naglalakad siya patungo sa gate, isang mahinang kamay ang humawak sa kanyang siko. Si Doña Carmen, na walang malay sa gulo ng paligid, ay lumabas sa ulan, bit-bit ang isang lumang panyo. Maingat na pinunasan ng matanda ang mga luha sa pisngi ni Mena at bumulong ng mga salitang humati sa kaluluwa ng dalaga. Huwag kang umiyak, Mena ko. Babalik ka pa, di ba? Niyakap ni Mena ang matanda sa huling pagkakataon bago tuluyang humakbang palabas sa madilim na kalsada. Ang bawat patak ng ulan ay tila humahagupit sa kanyang sugatang puso. Ngunit nang marating niya ang dulo ng kalsada, biglang napatigil si Mena. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na kinapkapan ng kanyang bulsa. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan nang ma-realize niyang naiwan niya ang teleponong naglalaman ng lahat ng ebidensya sa ilalim ng sofa sa loob ng mansyong nagtaboy sa kanya. Isang linggo na ang nakalilipas mula nang lisanin ni Mena ang mansyon, ngunit ang bawat sulok ng malawak na bahay ay tila naging isang malamig na libingan. Ang katahimikang naghahari ay hindi nagbibigay ng kapayapaan, kundi isang mabigat na pasanin sa dibdib ni Daniel. Sa tuwing dadaan siya sa pasilyo, tila nakikita pa rin niya ang anino ng dalagang matiyagang naglalakad, bit-bit ang planggana ng mainit na tubig. Ang kawalan ng presensya ni Mena ay nag-iwan ng isang butas na hindi kayang punan ng anumang yaman o karangyaan. Sa loob ng silid ni Doña Carmen, ang kalagayan ng matanda ay mabilis na lumalala. Tumanggi siyang kumain at ang kanyang mga mata ay laging nakatuon sa pinto. Tila naghihintay sa pagdating ng taong tinatawag niyang anak. Mena, nasaan si Mena? Ang paulit-ulit na tanong ng matanda na tila isang sirang plaka na nagdudulot ng matinding kirot sa puso ni Daniel. Sinubukan ni Daniel na pakainin ang kanyang ina, ngunit itinulak lamang ng matanda ang kutsara. Ang kanyang mga luha ay walang tigil na umaagos sa kanyang kulubot na pisngi. Ang kawalan ng tamang kalinga at ang pagbabalik ng malulupit na gamot ay unti-unting nagnanakaw sa natitirang liwanag sa diwa ni Doña Carmen. Dahil sa pag-aakalang wala si Daniel sa bahay, tuluyan nang nalaglag ang maskara ni Victoria. Habang nasa sala, nagsimulang magwala ang dalaga nang matapon ng matanda ang isang tasa ng tsa sa mamahaling carpet.
Ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng lason habang dinuduro ang biyenan. Mamatay ka na sana, matanda ka. Nakakarindi na ang paghahanap mo sa katulong na yon. Sigaw ni Victoria habang marahas na hinahawi ang mga gamit sa ibabaw ng mesa. Hindi niya alam na si Daniel ay nasa loob ng kanyang aklatan, nakikinig sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng babaeng akala niya ay anghel na magliligtas sa kanyang ina. Sa gitna ng tensyon, pumasok si Cora sa aklatan ni Daniel. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalapag ang isang lumang apron sa ibabaw ng mesa. Mula sa bulsa nito, kinuha ng kusinera ang itim na teleponong naiwan ni Mena. Sa loob ng mahabang panahon, natakot si Cora na magsalita. Ngunit ang paghihirap ni Doña Carmen ay hindi na niya kayang tiisin. Sir Daniel, pakinggan niyo po ito. Dito niyo malalaman kung sino ang totoong nagmamahal sa inyo at kung sino ang demonyong naninirahan sa bahay na ito. Bulong ng matanda bago mabilis na lumabas ng silid. Dahan-dahang pinindot ni Daniel ang button sa screen ng telepono. Ang bawat salitang narinig niya ay tila isang matalim na balaraw na sumasaksak sa kanyang pagkatao. Narinig niya ang boses ni Victoria na nagpaplano sa pagpapalit ng gamot, ang pag-amin nito sa pagnanakaw ng singsing at ang malulupit na salitang ibinato nito kay Mena habang ang dalaga ay tahimik na tumatangis. Ang bawat buntong hininga at bawat hikbi ni Mena sa recording ay tila isang sumbat na nagpaguho sa mundo ni Daniel. Ang basong kristal na hawak niya ay unti-unting nadurog sa kanyang kamao. Ang mga piraso nito ay bumaon sa kanyang balat, ngunit hindi niya naramdaman ang hapdi dahil sa higit na matinding sakit sa kanyang puso. Gumuho ang matayog na pader ng pagmamataas ni Daniel. Napayuko siya sa kanyang mesa. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa matinding pagsisisi. Naalala niya kung paano niya itaboy ang tanging babaeng nagmalasakit sa kanyang ina, kung paano niya pinili ang kasinungalingan kaysa sa katotohanang nasa harapan na niya. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa ibabaw ng telepono, tila naghuhugas sa mga pagkakamaling hindi na niya mababawi ng madalian. Sa gitna ng kanyang pagluha, ang imahe ni Mena na naglalakad palayo sa ilalim ng ulan ay muling bumisita sa kanyang isipan. Tila isang multong hindi siya papatulugin habang buhay. Matagal na nanatiling nakatitig si Daniel sa kawalan matapos matuyo ang kanyang mga luha. Ang init ng galit ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinakatiwalaang abogado. Ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng yelo. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Inutusan niya ang abogado na ihanda ang lahat ng dokumento para sa pagsasampa ng kaso at ang pagkansela sa lahat ng kontrata sa pamilya Almeda. Ihanda mo ang lahat. Bukas, sa mismong araw ng kasal, gagawin nating impyerno ang buhay ng mga taong umabuso sa aking ina. Mariing pahayag ni Daniel habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa dilim ng silid. Ang mga matatandang kampana ng San Agustin Church sa loob ng makasaysayang pader ng Intramuros ay tumunog ng maringal, hudyat ng nalalapit na pag-iisang dibdib ng dalawang makapangyarihang pamilya. Sa loob ng simbahan, si Victoria ay isang diyosang naglalakad sa gitna ng mga bulaklak at mamahaling dekorasyon. Ang kanyang damit pangkasal na may borda ng mga brilyante ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng mga kandila, isang perpektong sagisag ng kanyang matagumpay na panlilinlang. Sa kanyang tabi, si Mayora Beatriz ay ngumingiti ng may pagmamataas, iniisip ang sandaling tuluyan nang mababayaran ang lahat ng kanilang mga utang at muling babalik ang kanilang pamilya sa tuktok ng lipunan. Samantala, sa isang malayong isla sa Visayas, ang kapaligiran ay malayo sa karangyaan ng Maynila. Sa isang maliit at maingay na karinderya sa Iloilo, abala si Mena sa pagpupunas ng mga mesa. Ang kanyang mga mata ay malungkot.
Ngunit ang kanyang mga kilos ay mabilis at masipag. Tinanggap niya ang trabahong ito upang makalikom ng sapat na pera para sa patuloy na gamutan ng kanyang kapatid. Habang abala siya sa pagtatrabaho, isang makinang na itim na sasakyan ang biglang huminto sa harap ng karinderya. Nagulat ang lahat nang bumaba mula dito ang isang lalaking nakasuot ng pormal na Amerikana na tila hindi nababagay sa simpleng kapaligiran ng lugar. Ito ang abogado ni Daniel. May iniabot itong sobre kay Mena at isang tiket ng eroplano. Pinapatawag po kayo ni Sir Daniel. Kailangan kayo sa Maynila ngayon din. Magalang na wika ng lalaki. Pabalik sa simbahan, ang hangin ay tila mas lumamig at bumigat. Nakatayo si Daniel sa harap ng altar. Ang kanyang mukha ay isang blangkong pader na walang mababakas na anumang emosyon. Hindi man lang niya tinapunan ng tingin ang kanyang nagagalak na nobya na papalapit sa kanya. Ang bawat hakbang ni Victoria ay tila isang paglalakbay patungo sa kanyang inaasam na korona. Ngunit para kay Daniel, ito ay ang huling pagmartsa ng isang traidor patungo sa kanyang sariling bitayan. Nararamdaman ni Victoria ang kakaibang lamig mula kay Daniel, ngunit ipinagsawalang bahala niya ito. Iniisip na ito'y dulot lamang ng kaba bago ang kasal. Victoria Almeda, tinatanggap mo ba si Daniel Monteverde bilang iyong kabiyak sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang sa huling sandali ng iyong buhay? Malakas na tanong ng pari. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong simbahan. Nagningning ang mga mata ni Victoria. Opo, Father, I do. Matamis niyang sagot. Puno ng kasabikan sa sandaling isusuot na ni Daniel ang sing-sing sa kanyang daliri. Inilahad ni Victoria ang kanyang kamay, naghihintay sa mamahaling hiyas. Ngunit nanatiling nakasuksok sa bulsa ng pantalon ang mga kamay ni Daniel. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Victoria, isang tingin na nagpatigil sa pagtibok ng puso ng dalaga. Bago pa man makapagsalita si Daniel, ang malaki at lumang pintuan ng simbahan ay biglang bumukas ng malakas. Ang lahat ng mga panauhin ay napalingon sa pinagmulan ng ingay. Mula sa liwanag ng bukang liwayway sa labas, dalawang anino ang dahan-dahang humakbang papasok. Ang matinding sikat ng araw sa kanilang likuran ay tila lumilikha ng isang banal na aura, ngunit ang kanilang pagdating ay hudyat ng isang nalalapit na unos na sisira sa lahat ng kasinungalingang itinayo sa loob ng sagradong lugar na yon. Ang bulungan ng mga bisita ay unti-unting lumakas na tila isang kuyog ng mga bubuyog na nagbabantang manggulo sa pekeng kapayapaan ng seremonya. Nang tuluyang humupa ang liwanag mula sa nakabukas na pinto, nanlaki ang mga mata ng lahat ng naroroon. Dahan-dahang naglakad sa gitna ng pasilyo si Doña Carmen. Ang kanyang bawat hakbang ay mahina, ngunit puno ng determinasyon. Sa kanyang tabi, mahigpit na nakahawak sa kanyang braso si Mena, ang kanyang muka ay payapa, ngunit ang kanyang mga mata ay sumisigaw ng katotohanan. Ang kanilang pagdating ay tila isang multo mula sa nakaraan na bumangon upang singilin ang lahat ng kasalanan. Anong ginagawa ng mga yan dito? Nanginginig na bulong ni Victoria. Ang kanyang mukha ay namutla na parang isang papel. Hindi sumagot si Daniel. Sa halip nagbigay siya ng isang senyas sa kanyang tauhan sa itaas ng koro. Isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa simbahan, ngunit ito'y mabilis na binasag ng isang boses na pamilyar sa lahat. Ang matinis at malupit na boses ni Victoria na nagmumula sa mga speaker na nakakabit sa bawat sulok ng simbahan. Ang buong recording mula sa teleponong naiwan ni Mena ay ipinarinig sa lahat. Ang bawat salita ng panlalait, ang bawat plano ng panlilinlang, ang bawat pag-amin sa pagnanakaw at paglalason ay umalingaw-ngaw sa sagradong lugar, tila isang hatol mula sa kalangitan. Hindi. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan ng babaeng yan. Sigaw ni Victoria. Tuluyan nang nawala sa kanyang sarili. Sinugod niya si Mena na parang isang nasusukol na hayop, ngunit mabilis siyang hinarang ng mga gwardiya.
Kasunod ng recording, ipinakita sa malaking screen sa likod ng altar ang mga medical records na pineke ni Victoria, ang mga bank statement na nagpapatunay ng paglilipat ng pera mula sa account ni Doña Carmen at ang mga testimonya ng mga doktor na binayaran ng pamilya Almeda upang itago ang katotohanan. Ang bawat ebidensya ay isang malakas na sampal na unti-unting gumigiba sa huwad na dangal ng mag-inang Almeda. "This wedding is cancelled," malamig na pahayag ni Daniel. Ang kanyang boses ay tila isang kidlat na tumama sa puso ni Victoria. "At sisiguraduhin kong sa kulungan kayo magbabayad sa lahat ng ginawa niyo sa ina ko." Isang pangkat ng mga pulis ang biglang pumasok sa simbahan. Walang salitang pinusasan nila si Mayora Beatriz na tulala at hindi makapaniwala sa mabilis na pagbagsak ng kanilang mga plano. Si Victoria naman ay bumagsak sa sahig. Ang kanyang mamahaling damit pangkasal ay kumalat sa maruming semento na parang isang basahan. Ang kanyang mga hikbi ay napalitan ng mga sigaw ng galit at kawalan ng pag-asa, habang ang mga kamera ng media na inimbitahan ni Daniel ay walang tigil sa pagkuha ng larawan ng kanyang pagbagsak. Ang dating diyosa ng alta sosyedad ay isa na lamang kahabag-habag na bilanggo ng kanyang sariling kasakiman. Sa gitna ng kaguluhan, walang pakialam si Daniel sa mga taong nagbubulungan at sa mga kamerang kumikinang. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa kinaroroonan ng kanyang ina at ni Mena. Walang pag-aalinlangan, lumuhod siya sa malamig na sahig sa harapan ng dalawang babae. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig habang ang mga luhang matagal niyang kinimkim ay tuluyan ng bumagsak. Inangat ni Doña Carmen ang kanyang nanginginig na kamay at marahang hinaplos ang pisngi ng kanyang umiiyak na anak. Isang matamis at payapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Huwag kang umiyak, Daniel," mahinang wika ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. "Nandito na si Mena para protektahan ako." Nang iangat ni Daniel ang kanyang luhaang mga mata upang hawakan sana ang kamay ni Mena, dahan-dahang umatras ang dalaga. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pagod. "Tapos na po ang misyon ko dito, Sir Daniel. Naibalik na po ang hustisya," mahinang sabi ni Mena. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumalikod. Ang kanyang anino ay unti-unting nilamon ng liwanag mula sa nakabukas na pinto ng simbahan. Iniwan si Daniel na nakaluhod sa sahig. Pasan ang bigat ng kanyang matinding pagsisisi. Kasunod ng eskandalong gumimbal sa alta sosyedad, sinubukan ni Daniel na punan ang kanyang pagkukulang kay Mena sa pamamagitan ng pera. Nag-alok siya ng isang malaking halaga bilang kabayaran sa lahat ng sakit at pagdurusang dinanas ng dalaga. Ngunit sa pagtatagpo nila sa opisina ng kanyang abogado, magalang ngunit matatag na tinanggihan ni Mena ang tseke. Ang tanging hiningi niya ay ang huling sahod na hindi pa nababayaran at isang maliit na tulong para sa pagpapalipat ng kanyang kapatid sa isang pampublikong ospital sa Iloilo. Hindi siya isang babaeng nagbebenta ng kanyang dignidad para sa anumang halaga. Ang kanyang katahimikan ay isang malinaw na mensahe. Ang sugat na iniwan ni Daniel ay hindi kayang pagalingin ng pera. Tuluyan nang lumayo si Mena. Iniwan ang magulong mundo ng Maynila upang bumalik sa payak na buhay sa kanyang probinsya. Ang pag-alis niya ay nag-iwan ng isang malalim at hindi mapunang puwang sa mansyon ng mga Monteverde. Ang bawat silid ay tila sumisigaw ng kanyang pangalan. Ang bawat sulok ay nagpapaalala kay Daniel ng kanyang mga pagkakamali. Kahit na nakakulong na ang mag-inang Almeda at naibalik na ang kaayusan sa kanyang kumpanya, ang puso ni Daniel ay nanatiling isang malawak na disyerto. Ang kayamanan at kapangyarihan ay naging walang kabuluhan sa harap ng katahimikang bumabalot sa kanyang tahanan. Isang hapon, habang nakaupo sa tabi ng kanyang ina, natulala lamang na nakatingin sa labas ng bintana. Napagdesisyonan ni Daniel na kailangan niyang maranasan ang buhay na minsan ay ipinagkait niya kay Mena.
Pumasok siya sa kusina, kinuha ang mga sangkap at sinubukang lutuin ang paboritong tsampurado ng kanyang ina. Ngunit ang resulta ay malayo sa inaasahan. Ang kanyang niluto ay mapait at kulang sa tamis, hindi tulad ng tsampuradong may halong pagmamahal na laging inihahanda ng dalaga. Sa kanyang pagkabigo, napaiyak si Daniel. Sa kauna-unahang pagkakataon, naintindihan niya na ang tunay na pag-aalaga ay hindi nabibili o nauutusan. Ito ay kusang ibinibigay mula sa puso. Sinubukan din niyang labhan ang mga damit ng kanyang ina, ngunit ang kanyang mga kamay, na sanay lamang sa pagpirma ng mga kontrata, ay naging magaslaw at hindi marunong. Napagod siya at nasugatan. Ngunit sa bawat patak ng kanyang pawis, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng sakripisyong ginawa ni Mena araw-araw nang walang anumang reklamo. Naintindihan niya na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng pera sa bangko, kundi sa kakayahang maglingkod sa taong mahal mo nang walang hinihintay na kapalit. Isang buwan ang lumipas. Matapos ayusin ang lahat ng gusot sa kanyang kumpanya, ipinagkatiwala ni Daniel ang pamamahala nito sa kanyang mga pinagkakatiwalaang board members. Kumuha siya ng isang maliit na bag, naglagay ng ilang simpleng damit, at umalis ng mansyon nang walang anumang paalam. Hindi siya nagdala ng bodyguard o ng mamahaling sasakyan. Sumakay siya sa isang ordinaryong bus, tinalikuran ng kanyang trono bilang isang bilyonaryo at naglakbay patungo sa isang lugar kung saan umaasa siyang muling mahahanap ang nawawalang bahagi ng kanyang kaluluwa. Pagdating niya sa Iloilo, ang init ng araw at ang alikabok ng kalsada ang sumalubong sa kanya. Malayo sa malinis at malamig na hangin ng Forbes Park, nagtanong-tanong siya sa mga lokal hanggang sa matuntun niya ang isang maliit na bahay na gawa sa kawayan at nipa. Ang puso ni Daniel ay kumabog ng malakas habang nakatayo sa harap ng simpleng tahanan. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang dahan-dahan siyang kumatok sa manipis na pinto. Ang tunog ng kanyang pagkatok ay tila umalingaw-ngaw sa buong baryo. Ilang sandali nang nakabibinging katahimikan, narinig niya ang dahan-dahang paghakbang papalapit sa pinto. Ang pag-ikot ng lumang seradura ay tila isang musika sa kanyang pandinig. Isang tunog na naghuhudyat ng posibleng simula ng kanyang pagbabayad sala. Dahan-dahang bumukas ang pintong gawa sa kawayan at sa likod nito ay ang mukhang matagal ng hinahanap ng puso ni Daniel. Nanlaki ang mga mata ni Mena sa gulat, hindi makapaniwala na ang bilyonaryong minsan niyang pinagsilbihan ay nakatayo ngayon sa harap ng kanyang abang tahanan. Ang dating makisig na si Daniel Monteverde na laging nakasuot ng mamahaling Amerikana ay napalitan ng isang lalaking may suot na kupas na t-shirt, basang-basa ng pawis at may bakas ng alikabok sa mukha. Walang lumabas na salita mula sa bibig ni Daniel. Sa halip na magbigay ng mga mamahaling regalo o mga pangakong walang katuparan, ang kanyang mga kilos ang naging wika ng kanyang pagsisisi. Nakita niya ang butas sa bubong ng maliit na bahay, isang palatandaan ng kahirapan na hindi niya napansin noong siya'y nabubuhay pa sa karangyaan. Kinaumagahan, bumalik si Daniel bitbit ang mga gamit sa pagkakarpintero. Walang anumang pag-aalinlangan, umakyat siya sa bubong at mag-isang inayos ang sira, tinitiis ang matinding sikat ng araw. Pinanood siya ni Mena mula sa bintana. Ang kanyang puso ay naguguluhan. Sinundan ito ng pag-iigib ng tubig mula sa malayo, pagbubuhat ng mabibigat na sako ng bigas, at pagtulong sa pag-aalaga ng may sakit na kapatid ni Mena. Ang bawat patak ng pawis ni Daniel, ang bawat kalyo na nabuo sa kanyang mga palad, ay tila isang taimtim na panalangin ng paghingi ng tawad. Tinanggihan ni Mena ang kanyang tulong sa simula. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, nakikita niya ang katapatan sa mga mata ng lalaki. Ang mga tsismis ay mabilis na kumalat sa maliit na baryo. Sino ang gwapong estranghero na handang magpakahirap para sa simpleng dalaga? Ngunit hindi ininda ni Daniel ang mga mapanuring tingin ng mga tao.
Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang mapatunayan kay Mena na nagbago na siya. Isang gabi, habang sila'y magkasamang kumakain ng hapunan, isang simpleng ulam ng tuyo at kamatis na malayo sa mga handaan sa mansyon, nagkuwento si Mena tungkol sa kanyang pangarap. Nais niyang magtayo ng isang maliit na bahay ampunan para sa mga matatandang inabandona at walang kakayahang magbayad, isang lugar kung saan mararamdaman nila ang kalinga hanggang sa kanilang huling sandali. Tahimik na nakinig si Daniel. Itinatatak sa kanyang puso at isipan ang bawat salita ng dalaga. Isang hapon, habang naglalakad sila sa dalampasigan, biglang nadulas si Mena sa isang basang bato at nagtamo ng maliit na galos sa kanyang kamay. Walang pag-aalinlangan, mabilis na lumuhod si Daniel, kinuha ang kamay ng dalaga at marahang hinipa ng sugat na parang isang batang takot na masaktan ang kanyang kalaro. Ang simpleng kilos na yon ay nagdulot ng kakaibang kislap sa mga mata ni Mena. Naalala niya ang gabing ginamot ni Daniel ang kanyang sugat sa aklatan. Ngunit ngayon, ang lahat ay iba na. Wala na ang pader ng amo at utusan. Ang naroroon na lamang ay 2 taong pinag-isa ng sakit at pinaglalapit ng pag-asa. Sa paglubog ng araw, habang ang kalangitan ay nag-aalab sa kulay kahel, dahan-dahang hinawakan ni Daniel ang mga kamay ni Mena. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit puno ng katapatan. "Bigyan mo ako ng pagkakataong magsimula ulit, Mena." Mahinang sabi niya, "Hindi bilang isang amo, kundi bilang isang lalaking nangangakong poprotektahan ka at ang iyong mga pangarap sa abot ng aking makakaya." Ang alon na humahampas sa kanilang mga paa ay tila isang tahimik na saksi sa muling pagbubukas ng puso ng 2 taong sinubok ng mapait na kapalaran. Ilang linggo matapos ang kanilang pag-uusap sa dalampasigan, isinama ni Daniel si Mena sa isang tahimik at luntiang lupain na hindi kalayuan sa kanilang baryo. Dinala rin niya si Doña Carmen na maingat niyang inilipat mula Maynila patungong Iloilo upang makasama sila. Pagdating nila sa tuktok ng isang maliit na burol, bumungad sa kanila ang isang nakagagalak na tanawin. Isang gusali ang kasalukuyang itinatayo na papaligiran ng mga hardin at malalaking puno. Sa harap ng gusali ay may isang malaking arko kung saan nakaukit ang mga salitang ginto. "Casa Carmen." Napatakip si Mena sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay mabilis na napuno ng mga luha nang hindi maipaliwanag na kaligayahan. Ipinaliwanag ni Daniel na ginamit niya ang pondo mula sa isang foundation na itinatag ng kanyang ama upang bilhin ang lupain at simulan ang pagpapatayo ng pangarap ni Mena, isang tahanan para sa mga matatandang nangangailangan. Hindi ito isang regalo mula sa isang bilyonaryo, kundi isang pundasyon na sabay nilang itataguyod. Ang bawat sulok ng gusali ay idinisenyo upang magbigay ng kapayapaan at dignidad sa mga maninirahan dito. Hindi na napigilan ni Mena ang kanyang damdamin. Niyakap niya ng mahigpit si Daniel habang humahagulgol sa balikat nito. Ito ay mga luha ng pasasalamat, ng katuparan, at ng pag-ibig na muling nabuo mula sa abo ng nakaraan. Si Doña Carmen, na nakaupo sa isang silyang digulong, ay ngumiti ng may kapayapaan habang pinagmamasdan ang dalawa. Kahit na ang kanyang isipan ay patuloy na nilalamon ng paglimot, ang kanyang puso ay malinaw na nakikilala ang babaeng nagbigay sa kanya ng tunay na kalinga at pagmamahal. Marahan niyang hinawakan ang kamay ni Mena at bumulong, "Mena, anak ko." Isang salita na sumelyo sa pagtanggap at basbas ng isang ina. Sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng akasya, niyakap ni Daniel ang 2 pinakamahalagang babae sa kanyang buhay. Ang kanyang mga braso ay naging isang kanlungan, isang pangako ng proteksyon at walang hanggang pagmamahal. Naramdaman ni Mena ang kapanatagan na matagal na niyang hinahanap, isang tahanan na hindi nakikita sa estruktura ng isang bahay, kundi sa init ng yakap
ng mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Pagkatapos ng ilang sandali, kumuha si Daniel ng isang maliit na pala at isang batang puno ng mangga. Magkasama nilang itinanim ito sa gitna ng hardin ng Casa Carmen. Ang puno ay isang simbolo ng kanilang bagong simula. Isang ugat na sabay nilang palalakihin at aalagaan na sa paglipas ng panahon ay magbubunga ng matatamis na alaala at magbibigay ng lilim sa mga susunod na henerasyon. Nang ang araw ay unti-unti nang lumubog at ang kalangitan ay napuno ng mga kulay rosas at lila. Lumuhod si Daniel sa luntiang damuhan sa harap ni Mena. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya hindi isang mamahaling singsing na brilyante, kundi isang simpleng singsing na gawa sa hinabing damo. Ito ay isang simbolo ng kanilang pag-ibig na hindi nakabatay sa material na bagay, kundi sa katatagan at pagkakaisa. Filomena Salcedo, marahang sabi ni Daniel, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Pumapayag ka bang maging ang aking tunay na pamilya, ang aking tahanan, at ang aking habambuhay? Ang mga luha ng kaligayahan ay muling dumaloy sa mga pisngi ni Mena habang marahan siyang tumango. Ang kanyang simpleng oo ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng dapit hapon, isang sagot na mas matamis pa sa anumang awitin at mas mahalaga pa sa anumang kayamanan sa mundo. 5 taon ang lumipas. Ang dating pangarap na Casa Carmen ay isa ng masigla at tunay na tahanan. Ang punong mangga na itinanim ni na Daniel at Mena ay matayog na ngayon. Ang mga sanga nito ay nagbibigay ng lilim sa mga matatandang masayang nagkukwentuhan sa hardin. Ang halimuyak ng nilulutong pagkain mula sa kusina at ang masasayang halakhak ng mga nakatatanda ay pumupuno sa hangin, lumilikha ng isang himig ng kapayapaan. Nakatayo si Mena sa tabi ng bintana, marahang hinahaplos ang kanyang bilugang tiyan. Ang kanyang mga mata ay may kislap ng isang inaasam na paghihintay. Lumapit si Daniel mula sa kanyang likuran. Ang kanyang mga braso ay maingat na yumakap sa baywang ng asawa. Wala na ang bakas ng malamig at abalang bilyonaryo sa kanyang mukha. Napalitan na ito ng init at kapanatagan na tanging pag-ibig lamang ang makapagbibigay. Ngunit sa kabila ng kaligayahan, may isang anino ng pamamaalam. Sa loob ng pinakatahimik na silid ng Casa Carmen, nakahiga si Doña Carmen. Ang kanyang paghinga ay mababaw at ang kanyang mga mata ay malabo na. Ang sakit na Alzheimer ay tuluyan ng bumura sa mga pangalan at alaala sa kanyang isipan. Hindi na niya makilala ang mukha ng sariling anak at hindi na niya matandaan ang pangalan ng babaeng nag-alay sa kanya ng dalisay na pag-aalaga. Ngunit ang puso ay may sariling memorya. Nang hawakan ni na Daniel at Mena ang kanyang mga kamay, isang payapang ngiti ang sumilay sa kulubot na labi ng matanda. Hindi niya sila maalala, ngunit nararamdaman niya ang kanilang pagmamahal. Naramdaman niya ang seguridad. Naramdaman niyang siya ay nasa tahanan. Habang ang hapon ay unti-unting nagiging gabi, nagsimulang umawit si Mena. Ang malambing na himig ng ili-ili tulog-anay ay muling pumuno sa silid, ang parehong uyayi na minsan ay nagpakalma sa nagwawalang diwa ng matanda. Ito ang huling alay ng pag-ibig. Sa saliw ng kantang iyon, dahan-dahang ipinikit ni Doña Carmen ang kanyang mga mata. Ang kanyang huling hininga ay isang banayad na paglaya, isang pagbabalik sa kapayapaan sa loob ng mga bisig ng tunay na pamilya. Nakatayo sina Daniel at Mena sa harap ng isang simpleng puntod sa isang burol na nakatanaw sa asul na dagat ng Iloilo. Dito nila inihimlay ang mga labi ni Doña Carmen. Tahimik nilang pinagmasdan ang pangalang nakaukit sa marmol. Oo, nagpatawad na sila. Nagpatawad si Mena sa sakit ng nakaraan at higit sa lahat, napatawad na ni Daniel ang kanyang sarili sa mga taon ng pagkukulang. Natagpuan na nila ang kapayapaan, hindi sa loob ng isang marangyang mansyon, kundi sa simpleng buhay ng paglilingkod. Ang kanilang kaligayahan ay hindi na nasusukat sa halaga ng stock sa merkado,
kundi sa bilang ng mga ngiting na ibabalik nila sa mga labi ng mga taong nalimot na ng mundo. At ang aral na kanilang natutunan ay isang hiyas na mas mahalaga pa sa anumang yaman. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nakatali sa alaala. Ito ay isang damdaming nananatili sa puso. Kahit na ang isipan ay wala nang matandaan. Ang huling alaala, ang sa huling alaala ni Doña Carmen ay hindi tungkol sa mga pangyayari, kundi tungkol sa init ng pagmamahal na kanyang naramdaman hanggang sa kahuli-hulihang sandali. Niyakap ni Daniel mula sa likuran ang kanyang buntis na asawa. Ang kanyang kamay ay marahang humaplos sa sinapupunan kung saan sumisibol ang bagong yugto ng kanilang buhay. Magkasama nilang pinanood ang marilag na paglubog ng araw sa Iloilo. Ang bawat kulay na ipinipinta nito sa kalangitan ay isang pangako ng bagong umaga, isang testamento sa pag-ibig na naghilom, nagpatawad, at nagpatunay na ang tunay na tahanan ay matatatagpuan sa yakap ng pamilyang pinili mong buuin.